Yo guys, what's up? Toro and welcome back dito sa ating channel. So for today, yung pag-usapan natin is all about another play to earn under Ronin Network. So if ever nag-explore ka ng Ronin Network, no? So pwede nyo akong sabayan kasi medyo bago pa lang din ako dito. So anyway, ang pangalan ng project na to is Plants vs. Ronke. So bukod sa under siya kay Ronin Network, under din siya kay Ronin Ecosystem. So if ever hindi nyo kilala si Ronin Ecosystem, so it's siyang play to earn game na under sa kanya may iba't iba pang play to earn game. So unang-unang nirelease niya is yung Ronin Mining Network. So next game niya is ito yung PVR, which is yung Plants vs. Ronke. So similar siya sa PVU or Plants vs. Undead na nirelease mong 2021. So if ever OG 2021 P2E enthusiast ka, baka maging interesado ka dito. So yun, tara check natin si Plants vs. Ronke. So yun guys, as you can see, ito yung ating user interface. So sobrang simple lang and ayan. So ano lang siya, parang pang mobile phone talaga yung user interface niya kasi gitna lang talaga yung meron eh. So as you can see, meron lang tayong 4 na button sa ilalim. So unang-una, which is yung farm natin, ayan. So as you can see, meron akong 5 plants. And total of 6 plants yung pwede nating lagay dyan. Tapos next naman natin is yung shop. So pwede ka makakuha ng small pot, big pot, water, geos, photo, tapos greenhouse. So discuss ko yung bawat items na to. So small pot and big pot. So requirement yan para tayo makapagtanim. So for example, pagka pumunta ka dito sa ating farm, so itong isa na to, itong empty, bago ka makapag-plant dyan, kailangan muna ng big pot na isa. I mean, big pot or small pot. So, pinagkaiba nila, si small pot, around mga 9 days lang ata yung duration na, no, if I'm not mistaken. Si big pot, 30 days naman siya. So, lahat ng plants ko dito is big pot na siya. So, 30 days para hindi ko na masyadong alalahanin kung mag-expire ba yung pot ko. Next naman natin is yung water. So, everyday, kailangan natin silang i-water. So, every time na after natin sila i-harvest, kailangan natin silang i-water. If I'm not mistaken, twice natin pala siya i-water every day during 1 p.m. and 1 a.m. So, 12 hours yung pagitan niya. So, yan. Meron naman silang reminder sa Discord channel if ever, no? So, salary kayo kasi may auto-reminder sila doon if nakakalimutan mo. Pero ako, chinecheck ko lang din siya eh. So, naka-open lang din siya sa akin. So, may lalabas naman na icon dito na water. So, pag lumabas yun, click mo lang, tapos water mo na siya. So, yun, yung water natin is up to 100 uses. So, after nun, bibili ko ulit ng water, which is 500 PVR yung price niya. So, mamaya papakita ko sa inyo yung current price ng PVR. So, next is yung Gihos photo. So, si Gihos, dinog show nila dito. So, si Gihos, guys, ang ginagawa nito is tinataboy niya yung mga Ronke natin. So, dati, guys, if naglaro kayo ng PVU, meron silang system doon na atakin tayo ng crow. So, pagka may crow yung plant mo, yung oras niya dito is titigil. So, meaning hindi ka makakapag-generate ng token or yung PVR. So, ang gagawin mo, gagamit ka ng Geos Photo para mataboy mo yung crow natin or yung Ronke dito sa game. Tapos, next naman natin is yung greenhouse. So, yung greenhouse, sa PVU, nag-iiba-iba din yung weather doon dati. So, kapag nag-iba yung weather, lahat ng mismong plants mo isihinto sa pag-produce ng PVR. So, I mean, PVR. So, hinto yung oras nila. So, sayang din yun. So, gagamitin mo siya ng greenhouse para mag-reset yung mismong weather mo. So, right now, magandang pumasok kasi bukod sa hindi pa okay yung mismong system nila ng Ronke tsaka yung weather. Ayan. So, wala pa tayo masyadong gastos dito sa dalawa na to. So, for example, never pa ako bumili ng Geos Photo and never pa ako bumili ng greenhouse kasi yun nga, inaayos pa yung system nila. Wala pang mga Ronke na umaatake sa atin. Tapos, yung weather natin is hindi pa nag-iiba-iba. So, kapag naayos nila yan, ayan, baka mas maging in-demand yung PVR natin. Kasi, syempre, gagamitin natin yon para pang-maintain ng ating farm. So, next guys, itong button na to, dito mo lang naman makikita yung mga tools mo. Ayan, pati seeds mo. And as you can see, 0 na to kasi nagamit ko na lahat eh. Tapos, yung water ko is 39 na lang. So, malapit na pala akong maubusan. So, 150 na lang yung PVR ko in game. Yan. So, ito yung mga plants ko. So, next naman is yung wallet. As you can see, meron na ako dito yung transaction. Nagdadagdag bawas to kasi lahat ng transaction mo nandito. Nag-withdraw, nag-deposit. Tapos, meron din naman nag-harvest. So, madadagdagan ka. Yan. So, by the way guys, yung ano nga pala nila dito, update. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, meron silang update dito. As you can see, kailangan mo na ang 3,000 PVR per plant doon sa mismong wallet mo. So, for example, ako meron akong 5 plants. So, para ma-continuous na mag-produce yun ng mismong PVR,
So, dapat meron akong hold na total of 15k PVR kasi 3,000 per plant. Meron nga akong 5 plants. Tapos, ang sumunod din ng update is itong withdrawal system nila, which is meron na silang tax. So, pagka 5,000 PVR below, meron kang 10% fee. Kapag 10,000 above, meron kang 5% fee. Kapag 20,000 PVR and above, meron kang 2% fee. So, I think yun yung way nila para ma-maintain yung mismong or may masustain yung PVR price. Which is maganda para sa akin kasi if ever meron yung PVU dati na gano'n, no, baka medyo mas tumagal pa yung laro na yun. Kasi I think hindi mo kailangan mag-hold ng PVU para maglaro ka, no? So, dito kailangan mag-hold ng PVR talaga. So, yun, imbis na nag-TP ako nung nakaraan, ginawa ko, hinold ko na lang siya. So, pakita ko sa inyo yung wallet. So, yun guys, so ito, as you can see yung wallet ko, meron siyang laman na 17k PVR. So, hindi ko siya tinitipi, although katipi-tipi na yung ganyan, no? Parang 4k pesos na ata. So, hindi ko siya tinitipi kasi nga, and kailangan ko mag-hold ng 15k eh. So, after nito, syempre, makuha pa lang sa farm ngayon, yung parang yung mga pwede kong itipi kasi yung nandun sa wallet ko, considered as hindi ko na siya gagalawin. Although, pwede ko siyang galawin kung mag-exit na talaga ako sa PVR. Pero yun, right now naman kasi profit na lang nilalaro ko dito sa PVR kasi nag-NFT flipping ako dito. And by the way guys, so nga pala, nagtataka kayo, saan ba kukuha ng mga plants or saan ako bibili? So sa OpenSea guys, sa OpenSea ka bibili ng mismong plants. So search nyo lang to, Plants versus Ronke na plants. Tapos, make sure na by Ronin Coin Mining Network siya na collection. So, silang may-ari niyan. Tapos, check nyo na lang kasi mataas yung volume niya. So, kapag mababa yung volume sketchy, so dito kayo bumalik sa mataas yung volume kasi minsan, yung mga gumagawa ng fake collection. So, ito yung original collection niya or legit collection. So, kapag bumili ka dito, syempre, ito yung mga gagamit mo. Kapag bumili ka sa fake collection, bukod sa nagsayang ka ng RON, hindi mo magagamit yun sa mismong PVR. So, sana nagigets nyo and sobrang straightforward lang naman ito. So, bibili ka dito ng NFT. As you can see, may iba't ibang traits nga pala siya. Hindi ko na-discuss kanina. So, may iba't ibang traits siya. Merong common, uncommon ata, if I'm not mistaken. Tier, ito pala tier. Merong common, rare, epic, and legendary. So, legendary 50 lang pala. So, sobrang mahal siguro. Ayun, sobrang mahal nga, 2,000. So, check natin kung merong nabili na legendary. So, may bumili, no? 1,200 RON. Grabe yung mahal. Hindi ko alam kung ilan yung na-harvest niya per day. Or kung ilang oras. So, by the way guys, ang style dito, may kanya-kanya kayong style eh. Pwede naman. Ako kasi, kung ano rin nakuha ko or kung ano yung natira sa akin nung bumili ako ng NFT. Yun lang yung mga ginamit ko. So, hindi ko na binenta or hindi ko na ginalaw. So, itong dalawa na sa taas, rare to. Itong sunflower, tsaka itong nasa kaliwa. Ito, I think, common ata to. Common tong tatlong nasa baba. So, may iba't ibang oras sila. Tapos, may iba't ibang generation ng PVR. Ayan. So, iba ginagawa. Shout out kay Rai. So, siya yung nagturo sa akin ito. Pwede kang gumawa ng strategy mo. For example, mag-build ka ng plants mo na puro 48 hours. Kasi guys, iba-iba yung hours nila eh. So, iba ko dyan 96 hours. Iba ko dyan sobrang taas. So, pakita ko sa inyo. So, pakita ko sa inyo, for example, itong PVR NFT plant na to. So, pag click mo yan, makikita mo yung tier niya, common siya. Tapos, yung rewards niya, 3,500 PVR. Ay, wala, sorry. So, 3,500 PVR. Tapos, yung harvest time niya is 120 hours. So, meaning, after 120 hours, tsaka mo palang makukuha yung 3,500 na PVR mo. Ito guys, is yung itong sunflower. So, for example, ito, 48 hours yung harvest time niya. Tapos, yung reward niya is 1,100. So, akalain nyo, 1,100, medyo mas mababa siya kaysa doon sa common kanina. Pero, rare siya. Kasi guys, yung harvest time niya, mas mababa rin naman. So, pag kinumpute mo, yung harvest niya or yung rewards niya per hour or per day is mas mataas pa rin. Tapos, mas madali mo siyang ma-harvest kasi nga 48 hours lang. So, yung turo sa ani Rai, mas maganda, para-pares lang yung plants mo. So, ang ginagawa ko ngayon, baka mag-flip ako ng ibang NFT ko, tapos mag-build din ako ng puro 48 hours time na mga plants. Para, syempre yung harvest time niya, magkakaparehas. So, yung dilig ko is magkakaparehas lang din. Although, kailangan mo talaga magdilig ng 1 AM tsaka 1 PM. Syempre, yung harvest mo is iba-iba rin ng oras. So, mas maganda, pare-pareha siya para mas madali siyang i-manage. No? So, sana mag-make sense yung sinasabi ko and sana mas nag-guess nyo siya kasi syempre,
Nireview ko lang naman tong game na to and binibigyan ko kayo ng mga feedback based sa experience ko rin. So I think yun lang muna para kay Plants vs. Ronke. So medyo humaba yung video ko, though napakadali lang ng game na to. Very straightforward lang siya laruin. Magtatanim ka lang, mag-harvest, magdidilig. So yun lang talaga ang gagawin mo. Tapos mag-hold ng PVR. Although meron silang magkakaroon ng update na land. So yung land na yun, kapag ka meron ka, mas marami kang matatanim dito sa mismong PVR. Tapos nakakuha siya ng mga fees. So kasi guys, yung withdrawal fee natin, ng pinakita ko kanina, may withdrawal fee tayo doon. Yung part nun is mapupunta sa mga landowners. So para maging passive income siya. So yung criteria para makapag-mint tayo ng land or makasalit sa land minting nila is ilalabas pa lang nila in upcoming days. Kaya if ever no, sali ka rin kayo sa Ronin ecosystem ng Discord kasi bukod sa PVR, marami pa silang i-release na game. So right now, meron akong hold na ibang NFT nila which is yung Bum Ronin or Bummer Ronin, if I'm not mistaken, yun yung pangalan. Tapos magkakaroon sila ng minting ng Ronin cars. So syempre gagawin ko ng video yung dalawa na yan. Pero right now kasi inaabangan ko pa yung mismong laro ni Bummer Ronin. Pero as much as possible, aagahan ko yung paggawa ng video na yun kasi medyo na-busy ako lately. Kaya medyo na-late itong video kay Valhalla at kay PBR. Pero yun, if ever naghanap kayo mga NFT, make sure na follow nyo kasi mag-upload ako ng mga iba't ibang play-to-earn contents pala, hindi pala NFT specifically. So yun, play-to-earn contents, tapos syempre, airdrop, wala pa ako masyadong ginagawa sa airdrop kasi medyo tinatamad pa ako. Yan, so, ngayon focus ko lang is play-to-earn. So, yun, gagawa ko ng mga play-to-earn na if ever may mga nakikita ko, re-review ko, if ever may mga suggestions kayo, comment nyo lang din down below kasi titignan natin yan. If ever worth it naman siya tignan or silipin, gagawan ko ng video yan. So yun lang guys muna for PBR. So update ko na lang kayo if ever. So make sure to follow all of my social media accounts, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, etc. So yun lang guys and see you sa next video. Ingat!